Ang sabi po sa salita ng Panginoon sa 1 Korinto Kapitulo 11, sabi po, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ipagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin bago tayo mag-partake ng communion. Tayo po'y patuloy rin po na magpasiyasat sa Lord at humingi po ng tawad sa anumang bagay na kailangan po nating ipaayos sa harapan po ng Panginoon. Jesus. Lord, salamat pong muli sa time na to na kami po bilang inyong mga anak at bilang magkakapatid sa inyo, Lord, ay magkakasama ngayon na inaalala ang inyong kabutihan, ang inyong katapatan po sa amin, Panginoon. At Lord, patuloy rin po kami na nagpapakumbaba at humingi ng tawad sa lahat ng mga kasalanan, lahat ng mga, Lord, karumihan, even po lahat ng mga bagay na hindi nakalulugod sa iyo. Maging mga pagkukulang rin po namin, Panginoon. Hayaan niyo po na ang inyong pong banal na dugo ay patuloy pong maglinis sa amin po, O Diyos. And Lord, kami po ay patuloy po na nagpapasalamat sa inyong pagmamahal, Panginoon. At amin pong inaalala, O Diyos, ang inyong dakilang, Lord, himala, O Diyos, ng pag-alay ng inyong buhay, pagsakripisyo po sa amin, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Salamat sa time na to. Ating pong itaas yung ating pong mga tinapay, yung ating mga juice. Tayo po'y muli pong manalangin. Lord, salamat rin po sa mga simbolo na ito na, Lord, ng tinapay na kumakatawan sa inyong, Lord, katawan na inahalay, O Diyos, doon po sa krus ng Kalbaryo upang kami po ay magkaroon ng kapatawaran ng lahat ng kasalanan, even po magkaroon kami ng kagalingan, Lord, hindi lang physical, even spiritual, lalo na po na kagalingan, Lord. Salamat. At salamat rin po sa Diyos na to na nagpapaalala na, Lord, inahalay niyo po ang iyong dugo rin, O Diyos, upang kami po ay malinis, kami po ay mapatawad sa lahat ng mga bagay na hindi nakalulugod po, Lord, sa inyong harapan, Panginoon. Salamat at kami po ay Lord, patuloy po naming dinideklara ang aming pong pananabik, Panginoon, na sa inyo pong muling pagbabalik dito po sa mundo upang kami po inyong kunin. Alam po namin na, Lord, gagawin niyo po itong pangako na to at hayaan niyo po na ang bawat isa sa amin ay patuloy po na, Lord, kasambay ng aming pananabik ay maging handa, O Diyos, palagian sa, Lord, muli niyo pong pagparito, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Amin po kayo nung kinikilala at amin pong pinapasalamatan sa araw pong ito. Itong aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen, amen. Atin pong kainin po yung tinapay, then inumin po yung juice. Thank you po. Amen. Sige, mariho tayong umupo sa mandali na po. Amen. Okay, welcome mo muna yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, salamat sa Lord, nandito ka ngayon. Amen. Sabi mo sa kanya, nasa tamang lugar ka. Ayan, okay na po. At ako po ay nagpapasalamat rin sa Lord bago po ang lahat. No? Kung last week nandito po yung mga kapatid po ni si Sir Connie, ako naman po ay yung mga kapatid ko ay nandito rin po ngayon. Pwede bang palakpakan natin ng Lord sa buhay po nila? Minsan lang po mangyari ito na magkakasama kami. After 6 years ago, tama ba, nung last na sila ay umuwi. At pati mga pamangkin ko ay nandito po. At salamat sa Lord. And also, bukod sa nandito, sabi ko, very
special tong day na to kasi ito po yung birthday ng nanay namin. Supposed to be, siya po ay 85th year na, no? Kung siya ho'y nabubuhay, pang 85th year na po ng nanay po namin po ngayon. Ito pong araw na to mismo, June 2 na po. Yan. So, salamat sa Lord, no po. Salamat sa kabutihan po ng Diyos. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin minsan pa. Lord, tunay nga po na napakabuti niyo sa amin, Panginoon. At Lord, ang dami pong kabutihan na pinaparanas niyo sa amin araw-araw, Lord. At kinikilala namin na hindi po ito dahil sa amin. Hindi po dahil naging mabait kami. Hindi po dahil, O Diyos, na Lord, nagagawa namin palagian ng tama ang inyong mga tuntunin sa aming buhay. Pero Lord, dahil ito po yung inyong kalikasan na kayo po yung mabuti, Lord, at tama po yung salita nyo, kayo lang yung totoong mabuti. Kayo lang po yung palagian pong mabuti, Panginoon, O Diyos. At salamat, patuloy po namin recognize, Lord, your goodness, Lord, in this place, sa buhay namin, sa pamilya namin, maging sa church po namin, Lord. At hayaan nyo nga po, Ama, na patuloy po namin pong maranasan ang inyong kapangyarihan habang kami po ay nag-aaral ng iyong salita. Father, I pray for your Holy Spirit, Lord, to help us understand your word. Lord, help us, Lord, to feel your embrace, Lord, sa lugar pong ito, Panginoon. Katagpuin niyo po kami, Lord. Meet us in this place, Lord, sa lugar pong ito. Salamat po, O Diyos. At hayaan po namin, Lord, binibigyan namin kayo ng kalayaan, O Diyos, na gumalaw, Lord, mangusap at magpakahayag po sa amin sa araw po na ito. Itong aming pong panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen, amen, amen. Sige ho, malakas sa palakpak po para po sa Panginoon. Ayan po. So, hindi ko alam bakit ako nakabahan dahil ba kailangan ko mag-Ingles dahil mga pamangkin ko. Pangalawang linggo na hirap na po ako mag-Ingles. No? Po, ang pag-uusapan po natin ngayon ay pinamagatan po natin, no? Promise of peace. Sabihin nga natin, promise. Mas malakas sabihin natin, sigaw po natin, para kay Lord, sabihin natin, promise. Sabihin natin of peace. Ano po? So, alam niyo po, no, lahat po sa atin ay gusto natin ng kapayapaan. Po. So sa Tagalog po ay pangako ng kapayapaan. Pangako ng kapayapaan. Lahat sa atin, kailangan natin at gusto natin ng kapayapaan sa puso at sa kaisipan. Tama ho ba? Kahit po ang lahat sa atin dito, ang mga nagtatrabaho, no, kailangan natin ng peace. No? Lalo na kapag may mga deadlines, tama ho ba? May mga project na kailangan pong tapusin, gawin. No? Even po yung ordinary housewife, di ho ba? Yung dami ng gawaing bahay, no, ito yung nakakapagod, ito yung nakakadagdag ng ating stress, yung pagdidisiplina sa mga anak, tama ho? And even mga estudyante, hindi ibig sabihin mga bata pa yan, no, estudyante lang yan ay hindi sila nangangailangan ng peace of mind, no, or ng peace coming from God, no? Maging sila, no? Hindi lang minsan may mga bata na hindi lang nagsasalita pero sa totoo lang nai-stress na sila sa kanilang pag-aaral, no, yung expectation ng magulang ng mataas na grado, tama ho ba? No, yung stress na gagraduate ba sila o hindi, no? Makakapasa ba sila sa paaralan o kurso na gusto nilang kunin, no? Lahat sa atin sa totoo lang kailangan natin ng peace, no, galing po sa Diyos, no. Kailangan natin ng kapayapaan sa puso, maging sa kaisipan po natin. Pero alam nyo, niniwala po ako na mag-agree ang lahat sa atin dito na kung magiging tapat lang tayo sa sarili natin, mas madalas po na nakaka-experience tayo ng mas maraming stress kaysa po sa panahon ng kapayapaan. Tama ho ba? Nag-agree ho ba kayo? No, mas maraming panahon, no, na tayo po ay may bagabag, may problema. Salamat po, Brother Joey. No, pero alam niyo kaya po napakahalaga na mapag-usapan rin po natin, no, yung promise of peace. Yung pangako ng Diyos na kapayapaan na ino-offer niya sa atin. Alam niyo, bago po natin pag-aralan, paano natin makakamit po yung kapayapaan na galing sa Diyos o yung pangako ng kapayapaan na galing sa Lord. Generally, ang Bible, may three general kinds of peace na tinuturo po sa Bible. Number one is the spiritual peace. Sabi nga natin, spiritual peace. No, na ang ibig sabihin po niyan, ito ho yung peace with God. No, sabi nga natin, peace with God. At makikita po natin yan in the book of Romans chapter 5 verse 1. Ito ho yung tinutukoy po dyan. So again, generally, there are kinds of peace
na tinuturo sa Bible. The first thing is the spiritual peace, the peace with God. Sabi na book of Romans chapter 5 verse 1, naisama ko ba? Yeah. Sabi ho, buksan ho natin yung ating po mga Bible. In the book of Romans chapter 5 verse 1. Kapag lumabas na, sabihan niyo lang ho ako. Sabi ho dito, sabi ho sa Tagalog, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. O sabi rin po sa Ingles, no? Basahin po natin minsan pa po sa Ingles. Sabi po in the book of Romans chapter 5 verse 1, ESV version po ito. 1, 2, 3, go. Therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Na po, so ang passage, may tinutukoy sa Bible yung peace with God. O yung kapayapaan. Sabi sa Tagalog, ang nabanggit po na salin ay yung mapayapang ugnayan sa Diyos. At ang sabi ng Bible, no, alam nyo, ito ho yung, bago po ang lahat, ito ho yung foundation of peace. Ito ho yung pinakapundasyon ng lahat po ng kapayapaan. No? Yung peace with God. Yung mapayapang ugnayan po sa Diyos. Kasi generally speaking po, bago tayo tumanggap kay Lord, sa totoo lang, wala ho tayong mapayapang ugnayan kay Lord eh. Hindi ho ayos yung ugnayan natin sa Diyos. At ito hong spiritual peace na ito, sabi ho, makukuha lang ho natin po ito, coming from the Word of God itself. Sabi ho dito, through Lord Jesus Christ alone. Ito ho yung makakamit ho natin yung mapayapang ugnayan po sa Diyos. Wala ho. Ito yung foundation of peace na tinatawag. No, kailangan nating to have peace with God first before any other kind of peace in life. Na po. Number 2, bukod sa spiritual peace is the word, yung tinuturo ng Bible na emotional peace. Sabihin naman natin emotional peace. Yan. Kung yung una spiritual peace, peace with God, ito naman ho, peace of God. No, yung kapayapaang galing o mula sa Diyos. No, ito yung internal sense of well-being and order na tinatawag. Ito, makikita po natin itong passage na to, itong word na ito in the book of Colossians chapter 3 verse 15. Basahin po natin sa Tagalog ng malakas. 1, 2, 3, go. Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ayan. Kaya nabanggit ho doon yung kapayapaang kaloob ni Kristo. Basahin din po natin sa English in Colossians chapter 3 verse 15. No? Sabi ho dyan, let's read together itong verse na to. 1, 2, 3, go. And let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body, and be thankful. Ayan, no? So, sabi ho dyan, peace of Christ. No? Yung kapayapaang galing kay Kristo, yung kapayapaang galing ho sa Diyos. No? So, malaki yung kaibahan ng peace with God, spiritual peace ho yun. Yung emotional peace, peace of God, kapayapaang galing ho sa Diyos. At kailangan rin nating i-take note, nabanggit ho dyan yung word na rule. No? Alam niyo ho, yung word na rule po dito, yung original na Greek word ho yan, dito lang ho yan nagamit. Once lang yan nagamit sa Bible at Colossians chapter 3 verse 15 lang ho nagamit. Yung word na rule po dyan. At alam niyo, yung original Greek word yan, dun ho kinuha po yung salitang umpire. Nasaan ho madalas nagagamit yung umpire? Sa sports, yes. Tama ho yan, nasa sports. So sa ibang sports, tawag lang dyan referee. Tama ho ba? So yung umpire, ano yung trabaho ng umpire? What's the responsibility of umpire sa sports? No, parang ho, di ba? Sila yung, no, Sige. Sige. No, sila ho yung nagpapatupad na maging maayos ang laro. No, masunod yung mga policies. No, sila ho yun. No? Sila yung nagpapatupad na yun. No? Kaya tama ho yung paggamit po dyan, no? Yung word na sa sports, no, sabi nga, he keeps the peace. No? Make sure the game is played in a smooth and orderly manner. No? Kaya sabi ho ng Bible, no, para yung kapayapaan galing sa Diyos, kailangan mo yung paghariin sa puso mo. Para maging maayos, to make order, to make peace.
To make the emotional peace sa buhay po natin. No? So yan po yung pangalawang at alam niyo ho, no, yung emotional peace, madalas po ito yung kapag kailangan mo nito kapag madalas mong sabihin na gusto ko na magbakasyon, gusto ko mag-relax, pagod na ako. No? Gusto ko magpunta ng Boracay. No, makapagpahinga man lang, no? No? Pagka ganyan na ho yung madalas na lumalabas sa bibig po natin, sa totoo lang ang klase ho ng kapayapaan na kailangan natin is emotional peace. No? Pero alam niyo ho, 'di ba, marami rin hong pagkakataon na sa sobrang pagod ho natin, yung katawan natin, paghiga natin ng kama, 'di ba, para nagko-collapse na. Tama ho? Pero sa totoo lang kapag emotionally pagod ho tayo, yung katawan natin bumibigay sa kama pero yung utak natin gising na gising. No, buhay na buhay yung diwa natin. No, kapag ganyan yung sitwasyon natin, emotional peace yung kailangan ho natin. Number 3, na tinuturo ho ng Bible, na pangatlong uri ho ng kapayapaan, the third kind of peace na tinuturo ng Bible is the word relational peace. Sabihin nga natin relational. Mas malakas sigaw po natin, relational peace. So ano naman ho ito? Ito naman po yung una, yung kapayapaan na mapayapang ugnayan sa Diyos. Pangalawa, yung kapayapaang galing sa Diyos. Pangatlo ho, yung kapayapaan, no, yung peace with people na tinatawag. No, kapayapaan, no, o tamang pakikitungo sa kapwa natin, mga tao sa paligid po natin. Saan naman ho makikita po ito sa Bible? In the book of Romans chapter 12 verse 18. No, sabi ho dyan, basahin ho natin. Basahin ho natin ng malakas. 1, 2, 3, go. Hanggat maaari, gawin ninyo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo ng mapayapa kasama ng sinuman. So ito ho yun. Basahin po natin sa English po. Ng malakas rin at sama-sama. 1, 2, 3, go. If possible, so far as it depends on you, live peaceably with all. Pakibalik nga ako sa Tagalog. No? Sanay tayo sa Tagalog talaga. Sabi niya, hanggat maaari. So sabi, kailangan gawin ninyong makakaya. No? Give your best effort to live peace with everyone. No? Yun po yung ibang salin. So kaya sabi, upang mamuhay kayo ng mapayapa, kasama na sino man. Sabi mo sa katabi mo, kasama ka dito, kapatid. Sabi mo sa kanya, kaya peace tayo. Naintindihan mo ba? So alam nyo, yan ho yung pangatlong uri ng kapayapaan. No? Minsan kasi akala natin, ay kailangan ko ng peace. No? Minsan hindi natin ma-distinguish peace of mind ba, spiritual peace ba, or emotional peace ba, or relational peace. No? At alam nyo, alam ko mag-agree ho ang karamihan sa atin dito. Isa ho sa pinakamatindihong stress na idudulot ho sa atin, no? Hindi ho, bukod ho sa pera is yung relationships, about relationships. Ito ho yung isa sa pwede hong pagmulan ng pinakamatinding stress na kinakaharap po ng isang tao. At mag-agree rin sa akin na kung hindi man ho, posible ho na ang isa ho sa biggest problems po natin ay people problems. Kung paano po yung ating pong pakikitungo sa ating pong boss, sa ating pong pamilya, sa ating pong kamag-anak, sa ating pong mga kaibigan. Bakit? Kasi from time to time, nagdinideal po natin po yung mga conflict, mga competition, and criticism sa buhay natin on a regular basis. No? At alam nyo, ito ho yung mga bagay na nagnanakaw ng ating pong kapayapaan. Ito ho yung madalas na nag-aalis ng kapayapaan sa atin. Personal, sa pamilya, sa church, sa ministry, sa trabaho, sa pakikipagkaibigan. Ito ho yung mga bagay na yon. Naintindihan no? So, paano naman ho ba natin makukuha po yung kapayapaan na galing po sa Diyos? Pero bago ho yan, basahin po natin in John chapter 14 verse 27. Ano ba yung sinasabi ni Lord? Ano ba yung pangako niya ho sa Bible ng Panginoong Jesus mismo? Sabi po in John chapter 14 verse 27, basahin natin sa Tagalog pong muli. 1, 2, 3, go. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Basahin rin po natin sa English po. 1, 2, 3, go. Peace I leave with you, my peace I give to you.
Not as the world gives, do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid. No? So sabi ko, marami hong bagay na makikita natin sa isang talata po na ito. Unang-una, alam niyo ang kapayapaan ay, sabi ho dyan, peace I leave with you, my peace I give to you. Sabihin natin, I give. Alam niyo, marami pong mga tao, akala nila yung kapayapaan ay pwede ho nilang pagtrabahuhan. No? May mga tao, akala nila yung kapayapaan, deserving sila nito. Sa totoo lang, hindi ho eh. Very clear ang Bible. Sabi, ang kapayapaan ay regalo. No? Isa ho yung gift. Yung payapa ka, no, kahit wala kang pera, isa yung kaloob, isa yung napaka-bless mo. Naintindihan mo ba? No, kasi bakit ang kapayapaan, very clear sa passage, hindi ako nagsasabi niyan, isa ho yung regalo. Bakit? Kasi I give to you. So kailangan tanggapin mo lang yan. Hindi mo kailangan pagpaguran yung kapayapaan na yan na in-offer ng Bible ng Lord. At alam nyo ho, hindi natin pwedeng pagpaguran, hindi natin kayang bilhin yung kapayapaang galing sa Diyos. Wala hong bakasyon, wala hong material na bagay, walang magandang kotse, walang maganda at poging boyfriend or girlfriend na magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Sa totoo lang. Kasi ito'y bigay lang ho ng Diyos. Isa ho itong regalo. Isa ho ang pagpapala galing sa Diyos. Yung kapayapaan ng kaluluwa at ng kalooban. No? At makikita rin ho natin ang kapayapaan na ito ay hindi ho galing sa tao. Galing ho ito sa Diyos. Ang Panginoong Jesus mismo ang nagbibigay po nito. Nagbibigay ng kapayapaan sa pamilya, no? Sa church, sa ministry, sa relationship with friends. No? Sa magkakapatid, no? Ito ay galing ho sa Diyos. At ano pa hong makikita ho natin dito, yung kapayapaan na ito ay ibang-iba sa kapayapaan ng mundo. No? Yung pong sabi, let not your hearts be troubled, neither let them be afraid. So sabi, not as the world gives, do I give to you. No? Yung peace na galing sa Diyos, hindi katulad ng kapayapaan eh. No? Alam niyo ho, di ba kung papansin niyo, ilang beses na ho ba nababalita ho yung ang tawag nito, yung peace time, di ba? Yung, anong tawag ho doon? Yung, ano ho yan? Peace talk, yan. Tama siya. Salamat po dito si Kuya Jimmy. No, yung peace talk, di ba? Di ba parang hindi na ho mambilang ho yan. Ilang panahon, di ba? Yung peace talk dito ho sa bansa natin, peace talk sa ibang bansa, pero palagi hong nasisira. Bakit ho? Kasi yung peace ng mundo, ang dali hong masira ho niyan eh. Temporarily, ang peace o ang kapayapaan na in-offer ho ng mundo. Now, pwedeng isang linggo, isang araw, isang buwan, isang taon, hindi ho nagtatagal. No? Temporary ang peace ng world. Yun po yung tinuturo ng Bible. Kaya sabi ng Lord, yung kapayapaan ko stable to. Pag ako nagbigay sa iyo ng peace, maaasahan mo to. Hindi ito temporary. No? So, yun po yung kailangan natin. So, ito ho yung ino-offer ng Bible. Ito yung ino-offer ni Jesus para po sa atin na pwede nating tanggapin. So, paano naman ho ba natin matatanggap po ang kapayapaan na ino-offer ni Jesus? Number one is we need to obey God's principles. Sabihin natin, obey God. Sabihin natin, obey God's principles. Alam niyo, sabi po ng Bible, in the book of Psalm 119, verse 165 and 167, na po, napakagandang talata po ng Bible. Sabi ho dyan, basahin mo natin na malakas po sa Tagalog. 1, 2, 3, go. Ang magmahal sa utos mo'y mapayapa yaong buhay. Matatag ang taong ito at hindi na mabubuwal. No? Tinutupad ko ang utos at lahat mong mga aral. Buong pusong iniibig ang buong mong kautusan. Basahin rin po natin sa Ingles. Sabihin ng Bible, no? Great peace have those who love your law. Nothing can make them stumble. Verse N. My soul keeps your testimonies. I love them exceedingly. Sabi mo, no, ang kapayapaan talagang, no, kapag kasinunod natin ang utos ng Diyos, dun po pumapasok yung kapayapaan. And on the other hand, mga kapatid, kapag nagdi-disobey tayo ng principle ng God, doon ho natatanggal yung peace. Yun ho yung tinutukoy ho dyan ng salita ho ng Diyos.
No, kaya kailangan ho nating maintindihan na po, kung gusto nating maging maayos yung ugnayan natin sa Diyos, kailangan ho nating sundin yung utos niya. At alam nyo, mga kapatid, kung magmamatsyag lang ho tayo, sa mga panahong tayo ho ay stress na, alam nyo kung ano yung dapat ho natin pong i-check. Ano yung kailangan natin hong bantayan? Ano yung kailangan nating suriin? No, isa ho kailangan nating tinatanong, merong bang principle ang God na dinidisobey ko? Ulitin ko po. Tingnan mo yung katabi mo. Stress ba siya? Stress ba? Alam mo, hindi ako nagsabi ho nito. Yung ibig sabihin, yan po interpretation ng passage na yan eh. Di ba sabi niya, no, I love your law. Sabi niya, I love to obey your law. Kaya mapayapa eh. Tama ba? So anong ibig sabihin nun? Kapag sobra ho tayong stress na, ang kailangan nating tingnan, meron ba akong dinidisobey na utos niya? Meron ba akong hindi sinusunod? Meron ba akong nineneglect or pinababayaan na utos ng Diyos? No? Iyan ho yung kailangan ho natin pong bantayan. No, para natin, lahat tayo gusto natin ng kapayapaan galing kay Lord. Pero we need to obey God's principles. Number 2 is we need to accept God's forgiveness. Sabihin natin, accept. Sabihin natin, God's forgiveness. Alam niyo ho, isa ho sa matindi yung nagnanakaw ho at sumisira ng kapayapaan po ng tao is the word guilt. Sabihin nga natin po, guilt. Alam niyo po, kapag nakakaramdam ho tayo ng guilty feelings, alam niyo, tayo ay madalasong parang feeling natin, tayo po'y minumulto. Ayan, paki-interpret na lang sa mga pamangkin ko, please. Interpreter. Parang nakatulala yung pamangkin, hindi ako maintindihan. So, ayan, ayan. So, alam niyo po, guilt is the number one destroyer of peace. No po? When we feel guilty, we feel we're being haunted and chased by our past. No? Bakit, no? Ito ho yun eh, no? Ang isa, ulitin ko, ang isa sa sumisira ng kapayapaan natin, lalo na yung mga may kinalaman sa nakaraan po natin. At alam nyo, kahit po ako, hindi ako exempted yan. Hindi ako exempted. Marami akong kapalpakan sa buhay. Biyaya lang Lord na nandito ako sa inyong harapan na nakakatayo at nagtuturo at ginagamit na pagpapala ng Diyos. Pero ang dami rin ng bahagi ng buhay ko na para bang kapag ka naalala ko, nalulungkot ako at nagsisisi ako ng todo. At nakakaramdam sometimes ng guilt. Naintindihan ho ba? Kaya ho, alam nyo, ang isa ho sa posible ho na kailangan nating gawin ay kailangan nating tanggapin po yung kapatawaran ho galing sa Diyos. Una nating i-check, meron ba akong dinidisobey? No, na nagdi-disobey ba ako sa principle ng God kaya nawawala yung peace? Pangalawa, meron ba akong mga hindi pa nadideal kay Lord na kailangan ko ng forgiveness galing sa Kanya? No? At alam niyo kaya ho, no, yung passage, hindi ko alam kung nasama dyan, yung 1 John chapter 1 verse 9, di ba nasabi ng Bible, kasama ko ba Mac? Di ba na sabi ng ano yung pangako ng Bible? 1 John chapter 1 verse 9. Therefore, if we confess our sins, He is faithful and just. No? Na alam niyo, pagka nababasa ko yung passage na yan, no, na alam niyo palagi kong naaalala na ang Diyos ay palagi yung kanyang kapatawaran ay 24/7 po na available para po sa atin. Na para bang, ako personal ko lang po ito, na para bang ang Diyos ay may napakalaking eraser na kaya hong burahin, kaya hong tanggalin at linisin na ang lahat ng guilty feelings sa posible ho nating nararamdaman. Para lang i-offer ng Lord, ibigay ho ng Lord yung kapayapaan ho sa atin. No? Yun ho yung number 2 na paano natin matatanggap yung kapayapaan galing sa Diyos. Una is we need to obey God's principles. Number 2 is accept God's forgiveness. Then number 3 is we need to focus on God's presence. Sabihin nga natin, focus. Ayan, ito yung team ng Youth Camp last year, di ba? No? Sabihin nga ulit natin, focus on God's presence. Mas malakas, pwede bang sabay-sabay ho tayo? Para kay Lord po ito, hindi para po sa akin po ito. Sabihin natin, focus on God's presence. Ayan, alam niyo, kaya ho tama ho yung kasabihan na if you look at the world, you'll be distressed. If you look within you, you'll be depressed.
But if you look at Christ, you'll be at rest. No, sabi mo sa Tagalog, tama ho yung kapag tinignan natin yung nangyayari sa mundo, sa paligid natin, talagang madidistress ho tayo eh. Tama ho ba? At kapag tinignan naman natin yung sarili natin, madidepress daw tayo. No? Pero alam nyo, kapag nag-focus daw ho tayo kay Lord, doon daw ho tayo makakaranas ng kapayapaan. We'll be at rest. Kaya napakahalaga saan ba tayo nakafocus ho palagi. No? Kaya alam nyo ho, kung saan ho tayo nakafocus, ito ho yung nagde-determine ng level of personal peace natin. Hello? Andiyan ho ba kayo? Ulitin ko ho. No? No? Kaya sabi ko sa Ingles, it's what you focus on determines your level of personal peace. Saan ka ba nakatingin? No? Doon po mag-determine po yung personal peace na meron ho tayo. Alam nyo, kapag tayo ho ay nakakaramdam ng sobrang tense or stress, isa ho yung malinaw na indikasyon na posible hong ang ating pong focus ay wala na ho kay Lord o wala na ho sa kanyang mga pangako. Baka masyado na ho tayo nakatuon sa mga problema, sa mga sitwasyon na kinakaharap po natin. Na susundan ho ba? No, na kailangan ho natin, we need to focus. Paano natin makakamit po yung kapayapaan? We need to focus on God's presence. Alam niyo ho, ang stress ay isa hong posible hong megaphone ni Lord na sinasabi niya ho sa atin na sa akin ka lang tumingin. No, sa akin ka lang tumingin. Sabihin mo sa katabi mo, kay Lord ka lang titingin. No, no. Na alam nyo ho, no, isa ho yung malinaw ho na, kaya alam nyo, tama ho noon, nung inaral ko ho ito, di ba yung bagyo ho ay isa ho sa sobrang mapinsala ho na natural calamity sa mundo, tama, bukod sa lindol, no? Pero ang bagyo talagang grabe ho yan na nakakatakot at mapaminsala. No, pagka dumaan ng bagyo, no, may isang bagyo pa lang tayo na dumaan last time. No, pero alam nyo, ang kagandahan no sa bagyo, 'di ba? Meron nung gitna ho ang bagyo at ano hong tawag sa gitna ng bagyo? Ay, tama sa Tagalog, may ang bagyo, mabuti pa ang bagyo may mata. Tama ho ba? At alam mo, sabi ho ng mga dalubhasa, 'di ba, ang gitna o yung mata ng bagyo ay yan yung pinaka-peaceful na place. Kaya hindi ho aksidente na talagang maging ang bagyo ay nagpapaalala sa atin kahit na gaano kagulo ang buhay natin, napakahalaga kung gusto natin ng kapayapaan, kailangan nating bantayan saan ba yung eye natin nakafocus. Saan ba nakatingin? No, ganun ho ka-crucial po yan. Naintindihan ho ba? At alam niyo po, number 4 and last is, no, so paano natin makakamit po yung kapayapaan na galing sa Lord? No? We need to obey God's principles. Number 2 ay, ano ho yun? Accept God's forgiveness. Number 3 ay, focus on God's presence. Then number 4 last is, we need to trust God's purpose. Kailangan ho nating pagtiwalaan po ang layunin po ng Diyos. Sabihin nga natin, magtiwala. Sabihin natin, magtiwala sa layunin ng Diyos. Alam niyo, napakarami hong bagay sa buhay ho natin na para bang wala hong saysay. Tama ho ba? Para hong beyond our control. Ano ho yung ginagawa natin kapag nandun ho tayo sa kalagitnaan po na yon? Alam niyo, madalas we're trying to figure out ano ba yung nangyayari. Tama ho ba? Inaalam natin. No? Pinapagod natin yung utak po natin. Kapag mayroong mga bagay na hindi nangyayari sa buhay natin, talagang iniisip natin ng mabuti, bakit ba, ano ba to, kailan ba to, saan ba to? No, yun yung madalas sa ginagawa natin kapag meron tayong mga problema o pagsubok ho na pinagdaraanan. Pero alam nyo ho, kailangan ho natin pong maintindihan na ang tinuturo ho ng Bible na kailangan natin gawin upang makamit natin yung kapayapaan na hindi mo kailangan maintindihan ang lahat ng bagay, kundi kailangan ho natin pong magtiwala ho sa Diyos para makamit ho yung kapayapaan na galing po sa Kanya. Alam niyo, ang katotohanan ng unang buhay, hindi lahat ng tanong natin ay masasagot sa mundong ito. No, hindi masasagot lahat ng tanong natin sa mundong ito.
Kaya napaka-crucial na kailangan natin, lalo na bilang mga anak ng Diyos, na kailangan nating matutuhong magtiwala sa Panginoon. Kasi bakit? Kasi ang Diyos hindi siya pwedeng magkamali. Lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin ay nag-uugnay sa kanyang layunin at magandang plano sa bawat isa sa atin po. No? Lahat po ng problema, lahat po ng even karamdaman, kahirapan ng buhay, ito ho ay umuugnay sa layunin ng Lord sa buhay ho natin. Kaya ho, alam nyo, isa ho sa paborito kong passage, no, hindi ko na nasama ho dito, yung Luke chapter 8 verses 22 to 25. No, ito ho isa ho sa favorite na passage ko. Ito yung story na si Jesus po ay nakatulog ho sa bangka. No, kagahapon na sobrang pagod ko, nakatulog ko kami mag-asawa. Kasi yun, namasyal ho kami sa Pangasinan, sa 100 Islands kahapon. No? At sobrang pagod ko talagang grabe ho. No? Sabi, sarap pala matulog sa bangka. Kasi kahit ang init, kasi para kang dinuduyan. Para kang dinuduyan. No? Kahit talagang yung hinigaan ko, ganito lang kapiraso at kahoy. No? Pero para ako kung dinuduyan, talagang hindi ko alam, naghihilik pa nga ata ako. No? Pero alam nyo, si Jesus, sabi ho ng Bible, isa sa paborito kong nai-imagine, no si Jesus po ay nakasakay sila sa bangka, nakasakay sila sa bangka at yung bangka nila ay nakaharap po ng napakalakas na bagyo. Malakas bakit? Kasi kahit mga disciples sa mga mangingisda, natakot mamatay at malunod. So imaginein mo ho yun. Di ba? Dapat sanay na sila sa bagyo. Di ba? May mga Pilipino nga makukulit na mangingisda, kahit may signal number 3, pumapalaot pa rin. Bakit? Kasi hindi sila natatakot dyan eh. Pero yung bagyo kinarap nila, talagang malamang sobrang lakas. Bakit? Kasi yung mga disciples na mangingisda, sobrang takot nila. Pero si Jesus, ano ho siya? Anong ginawa niya? Sabi ng Bible, natutulog siya. Yung mga katabi mo, natutulog ba? Huwag mo nang gisingin, pagod lang yan. Galing sa trabaho yan. Okay. No. Si Jesus, sobrang ho siyang payapa. Sobrang ho siya. Bakit? Kasi kaya niyang matulog sa kalagitnaan ng bagyo eh. Kaya alam nyo, sabi ko, kailangan nating, hindi malayo na talagang pinakita ni Lord yun, na pwede kang makatulog, pwede kang magkaroon ng kapayapaan sa gitna ng napakaraming problema. At alam nyo, nakakatuwa, bakit? Kasi si Peter na-adapt niya eh. Di ba in the book of Acts chapter 12, di ba? Acts chapter 12 verse 7, na si Peter, malapit na siyang patayin. Pero nang sabi ho ng Bible, natutulog siya, sa kulungan. Kahit alam niya, pwede siyang anytime, pwede siyang bitayin at patayin. Susundan ho ba? So ito ho yung kapayapaan, ito ho yung tinutukoy ho ng Bible na pwede available po sa atin. Available ho sa atin. Pwedeng ibigay ni Lord po sa atin. Kaya po tama po yung Bible in the book of Philippians chapter 4 verses 6 to 7. Hindi ho bang tayo na tayong lahat at may we invite the worship team na tulungan ho tayong manambahan bago ho tayong mag-pray. Habang binabasa ho natin yung book of Philippians chapter 4 verses 6 to 7. So sabi ho dito ng Bible, Philippians chapter 4 verses 6 to 7. Basahin ho natin ng malakas. Okay ho? 1, 2, 3, go. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ng panalangin may pasasalamat. Ano po? At ulit po, sabay-sabay po, verse 7, 1, 2, 3, go. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Basahin rin natin sa English. Sabi ho ba, dyan, 1, 2, 3, go. Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Alam niyo anong tinutukoy yun ng talata pong ito? Sige po, may we invite the worship team na tulungan ho tayo mag-worship muli kay Lord bago tayo mag-pray. Alam niyo, kapag nawawala na ho yung kapayapaan, ang isa hong patunay ho niyan, nawawala na ho yung prayer time po natin.
malamang ho sa malamang, nagkukulang ho tayo sa pananalangin. Bakit ho? Kasi sabi ho ng Bible, di ba? Do not be anxious about anything. But pray. But pray. Sabi, bagkos, pwede ba sa Tagalog po ulit? So sabi ho dyan, huwag kayong mabalisa tungkol sa anong bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ng pananalangin. Kapag nasusobrahan na ho tayo ng talagang yung stress level natin to the max na, isa ho sa bagay natin i-check, kamusta yung prayer life natin? Kasi ho, ang bunga ho ng panalangin ay kapayapaan. Yun ho yung tinutukoy ng Bible. Alam niyo, meron nung isang stress management seminar na napanood ako. Okay naman, pwede naman, di ba? Ang tinutukoy yun ng ilang mga counselors, kapag ka-stress ka daw, kausapin mo daw yung alaga mong your pet dog or pet cat. Kausapin mo daw siya. No, kausapin mo daw bakit? Kasi kailangan daw natin ng mga yung hindi biased na mapagsasabihan ng problema. Yung bang, di ba totoo yun, di ba? Sabi mo sa aso mo, wala na akong pera. no, wala ka na makakain, di ba? Pero nakangiti pa rin siya. No, ba? Hindi ka husgahan. No, na kailangan daw natin yun ng mga tao o mga mapagsasabihan ng problema natin na parang okay lang, tanggap pa rin tayo. Okay naman yun. Okay, lalo kung may alaga naman kayong aso o pusa sa bahay. Pero alam nyo, meron hong higit sa aso o pusa na pwede ho tayong mapagsabihan ng lahat ng problema ho natin. Na hindi ho tayo husgahan. Naintindihan ho ba? At higit pa, nakakaalam ng lahat ho ng bagay na kailangan ho natin. Kaya tama ho yung Bible. Sabi ng Bible, diba, cast all your cares upon God. Sabi ho doon, cast all. Lahat. No? Ipagkatiwala ho daw natin sa Diyos ang lahat ng problema, lahat ng pagsubok, na posible hong kumukuha, nagnanakaw ng kapayapaan ho natin sa puso ho natin. Bakit? Kasi sabi ng Bible, because He cares for you. Because God cares for you. No? Higit pa ho sa aso o sa pusa, yung pagmamalasakit po ng Diyos sa atin. Kaya kung meron tayong kailangan pong tingnan, sobrang na ba ako napapagod? Stress na ba? Talagang di ko na alam. Go back to your prayer life. Your personal devotion with God. Yung personal communion at relationship natin kay Lord. Balikan ho natin. Kasi baka nawawala. Kasi yun ho yung tinutukoy dyan. Ang bunga, the result of prayer is peace of mind. Peace coming from God. At nakalaan ho yan, anytime, 24/7. Ano man ng problema, pagsubok, karamdaman, kawalan, kahirapan na posible ho natin kinakaharap. This is the promise of peace coming from God. The promise of perfect peace coming from God. Bago tayong manalangin, tayo ho'y umawit sa Panginoon. Pitan po natin, Lord. Let's worship God. Pwede bang palakpakan muna natin ho ng malakas po ang Panginoon? Let's worship God in this place. Hallelujah. Sige ho, mas malakas pa ho para kay Lord po ito. Hallelujah. We worship you. We honor you. Father, we give you praise, Lord. Salamat po, Diyos. Tunay po na mabuti kayo, Panginoon. Dinadakila namin ang iyong pangalan. Hallelujah. Awitin po natin tong awit na to. Na ang Diyos ang pinagmumulan is the Prince of Peace. Siyang pong nagbibigay ng kapayapaan po sa atin. May this song be a prayer of our hearts. Ano mo po yung kalalagayan po natin sa mga oras pong ito. Atin pong sambahin po ang Diyos. Hallelujah, Jesus, we give you praise. We welcome you, Lord, in this place, O Lord. Father, we long for more of your presence in our life. Hallelujah. You deserve all the glory. You are the peace. O Diyos, amen. Siya nga po, Diyos. Hallelujah, hallelujah. We give you praise. We give you praise. We give you all the glory.